Okay. So, hello guys. Ito. Maglilinis tayo nitong kwarto na to. Nadatnan ko tong kwarto na to. Ganito na itsura. Yan, nakita nyo, di ba? Pangit. So, gagawin natin komportable yung bed na yan. Pero kailangan muna natin ilinisin yung ilalim. Kasi napakalikabok. Okay, tatanggalin natin kung ano yung nandyan sa ilalim. Tapos papalitan natin yan. Yung bintana natin, ganito lang nadatnan ko. So, may maliit siyang bintana. Yan. Tapos may long table. Yan. Nilagyan na lang ng kortina dyan para naka-cover naman, hindi nakakalat. Tapos tong area nito, ganitong area na yan eh. Yan. So, nandyan lahat ng gamit. Nilagyan ko lang ng cover para maganda naman siyang tingnan at malinis. Okay? So, mag-start tayo maglinis sa ilalim. So, yun nakuha natin dumi dun sa ilalim. Tapos, magpo-floor map tayo. I-map natin yung ilalim. Ito, ganyan lang. So, pwede natin gawing storage area tong lugar na to. Okay. Yung lumang TV nandun sa likod kasi hindi naman napapakinabangan na. Kaya nandun siya sa likod. Okay. So, iba. Tapos, ito yung mga lumang boxes. Hiningi ko lang yan sa isang butika. So, hindi na natin kailangang bumili ng mga magagandang klase ng boxes. Basta yung maayos pa. Hiningi ko lang yan sa butika, dyan sa bayan. So, dyan ko ilalagay yung mga gamit na sa tingin ko ay hindi naman palaging ginagamit para lang lumuwag yung ating lugar. So, itong dalawang maliit na boxes na to ang pwede kong ilagay doon. Yan, pwede ko ilagay doon sa ilalim. Diyan natin ilalagay mga personal natin gamit. Okay. Ito ay para sa mga gamit na hindi palaging ginagamit katulad ng mga bags na pero pwede pa siyang gamitin in the future. At ito naman paglalagyan ko ng mga lumang damit or ng mga bed sheets, towels kasi wala nga tayong built-in cabinet dito. So ito lang itsura niyan, oh. Yan. Ayan po, ang mga lumang boxes, gagamitin natin silang cabinets or keeper ng ating mga lumang gamit. Kasi wala nga po tayo ditong built-in cabinet. Yan lang po itsura niyan. So, nadatnan ko yan ng ganyan. Kaya gagawa tayo DIY. Okay? Cabinet. So, ito. Tatapon na yung mga yan. Ito, may mga bedsheet, may mga towels. Dito kayo ilalagay yan kasi medyo maliit siya. Kakasya. Sa palagay ko kakasya dun sa area na ito. Okay. Okay, so ayan guys, ayos na natin. Dito ko nilagay yung mga lumang pants, mga extra, para hindi sila nagkakagulo. At dun sa part na yun, yung mga towels, bed sheets. Para anytime na kailanganin ko sila, madali ko silang kukunin. Dahil alam ko na kung saan sila nakita. Okay. Tapos, ito naman, yung mga lumang damit na hindi ko na talaga ginagamit, either masikip na, o luma na, kung pwede pang i-donate, ibibigay ko na lang para mapakinabangan ng iba. So, dyan ko nilalagay, iniipon ko lahat yan eh. Every 3 months or 6 months, basta pag marami na siya, saka ko yan ipinamimigay. Okay, so, yan na sila. Yan na. Napapansin niyo yan, isang sako ng bigas. Oo. Nag-reserve na talaga tayo ng isang sakong bigas. Ayan, so maluwag na siya. Yung ibang box, ilalagay natin doon para patungan. Ayan, katulad nito, katulad nito. Okay, sa totoo lang guys, ayoko sana mag-ipon ng mga boxes ng ganito kasi babahayan niya ng daga at ipis.
Pero, for a practical reason, para makatipid tayo, may available naman na boxes para i-store mo yung mga gamit. Hiningi ko lang to actually, so hindi ako gumastos. So for the meantime, ito na lang muna ang gagamitin natin. So, kung gusto nyong gumamit ng magagandang plastic or storage bins, nasa sa inyo yon. But for me, ang purpose nitong paglilinis natin is DIY. Kailangan makatipid tayo sa mga gamit na gagamitin natin. Hindi natin kailangan gumastos para lang maging maganda yung kwarto natin. Okay? So, ito ay gagamitin ko as patungan para hindi lumubog yung part na yun. Para hindi siya lumubog. Okay? So, papatungan na natin ng mga gamit. So, ang ilalagay natin ngayon doon sa area na to ay itong aking traveling bag, documents, box, at itong mga to. Kasi easy accessible doon kung doon ko siya ilalagay. Itong cabinet na to, hindi naman ginagamit. So, gagawin natin siyang shoe rack. Yung aking Ottoman box. Kumbaga parang wardrobe ko yan wardrobe box. Kasi ganyan lang konti yung ginagamit kong damit na pang bahay. At pang alis na rin at the same time. Ayan. Tapos tong area na to, ayan na. So itong bintana na to, may jalousie. Ito lang ang ating ventilation area. So nilagyan ko siya ng kortina. Meron tayo ditong halaman. Kakatanim ko lang yan kahapon. Kaya dyan muna siya. So pwede ko siyang isara. As in, ganyan. O, may cover na. Hindi ko naman kailangan ng magandang kortina. Just to cover lang yung ating bintana. So pwede ko naman siyang isara. Yan. Okay, pag kailangan ko ng ventilation, buksan lang yan. Kailangan ko naman i-cover, isasara lang natin to. Ganun lang siya. At yung kahati niyang tela na yan, kortina kasi yan na malaki, hinati ko siya, ginawa ko siyang cover dun sa ilalim. Okay? So, if ever na gusto niyo naman mas magandang kortina, pwede naman ho kayong bumili. I'm just sharing with you my idea of how to do DIY. Yan. Do it yourself ideas. Yung area na to ang gagawin nating working area. Since malapad siya, marami akong pwedeng ilagay dyan. So, unti-unti, gumaganda na, umaayos na, lumilinis na yung ating maliit na room. So, yan na yung ating DIY closet or wardrobe area. Lagyan lang natin ng kortina just to cover kung ano man ang laman yan. At yung ating long table, yan, ilagyan lang natin ng kapirasong kortina. At yung bintana, ganun din, kapirasong kortina lang din. Pero, kung mapapansin mo, in-tuned sila sa isang color motif na brown, yellow, and white colors. Para hindi mahirap i-mix and match yung mga gamit. Okay? Sa area na to meron tayo isang electric fan. Yan. So, ito yung ating mga beauty care items. Konti lang naman sila. Kung ano-ano lang ang nakalagay dyan. Para lang hindi sila makalat ba. Tapos, ang ating skincare. Yan. Ito yung ginagamit natin skincare. Siyempre, may suklay. May mirror. Yung mirror natin is foldable. Luma na talaga siya kung titingnan niya, diba? May mga cracks na. Ibig sabihin, matagal sila sa akin. So, ito yung mga beauty skincare, body lotion, Myra. Classic whitening, vitamin lotion. Napaka-effective nito. Ang nagustuhan ko dito, hindi siya malagkit sa balat. So, kahit gamitin mo siya sa gabi, okay lang. Hindi mo mararamdaman na malagkit siya. Then, I'm using Day Plus Natural Powder Deodorant. Also, for foot. Kung may problema ka sa amoy sa paa, pwede mo rin gamitin ito. And alcohol for hygienic purposes. Diba? Then, may isa pang lotion. Ginagamit ko to aromatherapy kapag may biyahe tayo or kailangan natin lumabas. Ito kasing Myra, ginagamit ko lang to sa night time.
bago matulog. Then ano pa, may napasamang mga ballpen dito, ilipat natin doon kasi hindi siya dapat dyan. Okay. Tapos may cotton buds, yan. May hair gel, yan. May oil pag medyo may body pain, at alam ko familiar kayo dito, katingko. Tapos, ang ating moisturizing cream, sa gabi din lang ang paglalagay nito. Myra Smooth Glow Whitening Facial Moisturizer. Gumagamit kasi ako ng Kojic, so kailangan may moisturizer talaga. Siyempre, sa umaga, kailangan nating umalis o pumasok sa work. Ayan, meron tayong LA Girl Eyeshadow Palette. Neutral colors lang din ang ginagamit ko, guys. Okay? And of course, ang ating, not sponsored ito, no, by TGP, hindi to sponsored. Binigyan lang ako ng pouch bag para sa mga vitamins ko. So, nandiyan ang ating mga vitamins. I do not take prescribe medicine kasi wala naman tayong health issues. So, yan ang aking skincare products. Beauty care products na rin. Gamit itong, alam nyo itong Nordic or ano bang tawag dito, please comment down below. Nabili ko to sa Shopee, napakatibay nito, matagal na to sa akin. So hindi siya kinakalawang, matibay, nalalagyan ng ating mga beauty items. Okay, so dito natin lalagyan. Yan. So andyan lang siya, easy access, diba? Tapos tong ilalim, kita nyo yung mga box kanina, diba? Lagyan natin ang pangalan niyan para madali natin ma-identify. Bags, etc. So, alam ko na yan kung ano mga kasama niyan. Ito naman is bed sheets. Bed sheets. And bottoms. Bottoms means pants, trousers, pants or denims, basta bottoms na hindi ko masyadong ginagamit. And then ito is clothes, for donation. Lagyan natin ng old. Yan. Ayan. So, hindi ko na kailangan pang maglagay ng kung ano pa extra papel. Pwede mo naman sulatan yan. Rugs, etc. Alam ko na yan. Bed sheets and bottoms. Yan yung mga pants. Leggings and shorts na ginagamit ko pa pero hindi madalas. Old clothes for donation. So, nakita nyo ng laman. So, yan lang ang laman yan sa ilalim na yan. Easy access po yan, kaya dyan ko siya nilagay. At yung ilalim nito, open yan, kasi gusto ko, nalilinis sila every time na nagwawalis ako. Okay? Yun na yung ating table. Long table, napakahaba ng aking working area. Okay? So, ang susunod naman natin ay yung bed. Tingnan nyo, napakapangit, diba? So, papagandahin natin yan, kayo mag-alala. Yung ating bed area, di ba? Ang pangit, di ba? So, ito talagang bagay nito ang ginastosan ko dahil gusto ko magkaroon ng masarap na pagtulog. So, kung komportable yung bed mo, magiging komportable din yung pagtulog mo. So, ilalagay na natin yung bed. Ito, bagong bili to. Pinagkagastosan ko talaga siya. Medyo mabigat. Yan, nabuksan ko na yung plastic rubber. Yeah, this is big enough for me. So, lalagyan natin siya ng cover mamaya. Pagkatapos na. Okay? Tapos, ito naman, lumang speaker ito. So, since wala na naman siyang gamit, naisipan ko siyang gawing side table. Okay. Okay, so sa part na to, mag-uumpisa na tayo maglagay ng mga palamuti kasi na-set up na natin yung bedside table, yung ating bed mattress at yung ating long table. At
yung ating DIY closet or wardrobe area. Okay, so maglalagay na tayo ng accessories. So sa area na to, dito natin ilalagay ang alarm clock para pagising ka sa umaga, merong gumigising sa akin. Meron din tayong gagamitin na dim light or dimmer para gusto ko kasi medyo maliwanag sa gabi. At yung ating coins plate. Yung mga barya-barya tayo dyan. So, dyan ko nilalagay. At maglalagay din tayo ng halaman. Ito yung tinatawag na snake plant. Ibang variation nga lang. Pero snake plant pa rin to. So, alam niyo bang benefits nito? Makakatulong niya mag-purify ng ating hangin dito sa loob ng kwarto. Since maliit na ang kwarto natin, kailangan natin to. Ayoko kasing gumagamit ng kandila or air purifier. Gusto ko yung natural. So, nakita niyo, di ba? Tumutubo na siya ng bago. Ang ginagamit kong pandilig dito ay hugas bigas. Kaya tingnan nyo, ang ganda ng tubo niya. Okay, tapos sa area ng bed. Maglalagay na tayo ng bed cover. So, itong bed cover na ilalagay natin, hindi na ako bumili ng bago kasi matagal ko na itong ginagamit. Nag-invest talaga ako sa magandang klaseng gamit katulad ng bed sheet, bed cover, kasi gusto kong magtagal yung gamit ko. At syempre, para maiwasan yung pabili-bili tayo palagi. Kung maganda ang quality ng mga binibili natin gamit, sigurado magtatagal sa atin. Okay? Yan na. Diba? Eksakto lang siya. Okay. Mickey Mouse. Ito yung mga panahon na binili ko siya na in love pa ako kay Mickey Mouse. Kaya, yan yung ating bed cover. Pero pwede naman tayong bumili ng iba pang klase. Okay. So, ito naman guys, ang isang setup pa ng ating bedsheet na ginagamit. Okay. May dim light tayo over there. So, ang purpose ng area nito ay dito natin isasabit. Ito yung everyday uniform. Dito naman sa area nito ang ating charging station. So, ito mabibili yan sa Shopee. Mura lang ho yan. Wala pang 20 pesos yan. So, yan. Nandyan yung ating outlet. Tapos, ito namang bagay na to. Hindi ko alam kung anong tawag dito. Please comment down below. So, ito malaking tulong to sa akin para hindi nakakalat yung mga gamit. So, dito ko nilalagay yung aking belt. Yan. Pagkagaling sa work at bago papasok sa work, yan. Extension wire. So, nakasabit din siya dyan. Magsasabit pa tayo ng iba pa. Yan. Yung umbrella ko. Diyan ko rin sinasabit. Yung ating iba pang bags. Diyan din nakasabit. Para hindi siya nakakalat, diba? Ito pa. At yung aking maliit na bag. Diyan din. At, tapos yung ating hat or headgear. Diyan din. And yung ating pamalengke bag. Diyan lang din siya nakalagay. Dito sa baba. So, yan. Hindi ko alam kung ano ang tawag dyan. Pero malaking tulong to para ma-organize yung ating mga gamit na daily natin ginagamit. Yan. Isa na lang ang kulang dito mirror. Hayaan nyo, naghahanap lang ako ng maganda-gandang klaseng mirror at dyan natin siya ilalagay. At dito sa area na to, magdadagdag din tayo ng mga wall art. Although hindi ako masyado mahilig maglagay ng wall art, itong artwork na to ay bigay sa akin ng aking friend na si Bernard Vista. Isa siyang artist from Paki, Laguna. So, pinadala niya yan sa akin as a gift for being a friend since high school. So, cherish ko yan. At ito namang picture na to is isang human ear acu chart. Nakakatulong to sa akin every time na meron akong pain na nararamdaman. Guidance ko yan
So, since tayo ay isang licensed massage therapist before, so ito yung sinasabi ko magagamit ko talaga. Hindi kasi ako mahilig maglagay ng mga picture na para sa akin naman ay hindi useful. At gusto ko rin yung aking headboard ay plain lang kasi para iwas tayo sa disgrasya. Alam mo naman ang earthquake, hindi natin alam kung kailan yung darating. So, para maiwasan ang disgrasya, hindi ako naglalagay dyan ng kahit ano. Kaya gusto ko plain lang. At last but not the least, ang ilalagay natin, since plain lang yung ating floor, gusto ko naman gumanda-ganda siya. So, maglalagay tayo ng carpet. Itong carpet ko, matagal na rin sa akin to. Alam niyo yung mga gamit ko, na nakikita ninyo, yan sila ay matagal na sa akin, kaya hindi ko na kailangan pang bumili ng iba pang gamit. Okay, so lalagay natin to. Kalalaba lang din nito kasabay ng ating bed cover. Yan. O yan, diba? So medyo nagkaroon siya ng character, personality. Ika nga. O yan. So final reveal na ba tayo? Okay. So, sa ating DIY vlog for today, may elements ako na hinahanap sa isang bedroom. At gusto ko yan i-share sa inyo para hindi po kayo mahirapan sa pag-set up. Diba? Sa pag-set up ng inyong bedroom, hindi naman kailangan gumastos ng malaki. Ang importante sa akin, sa isang bedroom, meron tayong, syempre, bintana. Yan, ang bintana natin. Maliit lang siya, pero just enough na magkaroon tayo ng ventilation. Okay, simple lang din yung cortina ko. Kapiraso nga lang yan. Okay, pero okay na. For coverage lang naman yan. At yung ilalim nun is, nakita nyo na kanina, diba? Ito lang yung ating storage room. So, madali ko siyang mahahanap, madali ko siyang makukuha kapag kailangan. Okay, sa area nito, itong ating mga personal beauty skincare items. Yan. Then, long table. Yan yung mga second element. Number 1 is yung ventilation, of course, bintana. Pangalawa, long table. Hindi ko na kailangan ng maraming table, kahit isa lang, basta long. So, dyan tayo gagawa ng ating mga paperworks or kung ano man. Siyempre, may electric fan. Kailangan natin. Hindi tayo gumagamit ng aircon kasi konsumo sa kuryente. Pwede naman electric fan lang. At yung ating bed, of course, gusto ko yung bed na komportable. Hindi masyadong makapal, hindi masyadong manipis. So, tama lang. About 3 inches lang po yung kapal ng ating bed mattress. Okay, medyo hinihingal ako na. Pasensya na. Kanina umaga pa tayo naglilinis. At ito yung aking pillow. Maliit lang naman yung aking pillow. This is an memory pillow. Ergonomics, kung tawagin nga na. Ergonomics. May shape yung aking memory pillow because of my back problem. So, hindi ako pwede sa sobrang lambot na pillow. At meron tayong pet pillow here. Yan. Yan ang kayakap ko tuwing ako ay natutulog sa gabi. Yan. So, ito yung ating area. Katulad nga pinakita ko sa inyo. Simple lang yan. Yung ating lumang speaker, ginawa nating bedside pillow at meron tayong halaman doon sa tabi. At ito, hindi ko alam kung anong tawag dito. Pwede nyo i-share yung thoughts ninyo. Yeah, so just giving you an idea kung paano mag-set up ng isang maliit na kwarto. Actually, this is a 3 by 2.5 square meters room. At to sa area nito, yan, kailangan ko ng chair. Komportableng chair. Meron siyang pillow. Pwede siyang puan, pwede rin siyang sandalan. Okay, medyo luma na nga lang, medyo chips na, pero nagagamit pa rin. At finally, yung ating DIY wardrobe or closet. Tanggalin ko pa. Ito yung daily clothes na ginagamit ko. Kaya nandyan sila para easy access. At sa likod niyan, alam niyo na. Diba? Sa likod niya, nakita nyo na kanina. Then, yung ating shoe rack sa ilalim para hindi naman nakikita ang kalat. So, all in all, yan lang po ang ating bedroom. Napakaliit pero komportabling manirahan, matulog dito kasi maayos, systematic. Walang sobrang gamit. Kung ano lang yung basic.
element sa isang maliit na bedroom na hinahanap ko. So, comfortable bed, ventilation, bintana, long table, chair, and DIY wardrobe or closet. Yun lang. The rest are accessories na lang yan. Hindi naman sila sobrang importante pa, pero para gumanda-ganda naman itsura ng ating bedroom, nilagyan ko na sila niyan. At ito yung ating doorway palabas. Okay? So, thank you for watching, guys. I hope may natutunan kayong ideas kung paano mag-set up ng DIY small bedroom. Bye! Thank you for watching. Hello guys, bago tayo matapos sa ating vlog for tonight, gusto kong i-share sa inyo ang aking relaxing secret every night. Okay, I'm putting myself with a jazz music like this one. You can find it on YouTube. And beside me is my alarm clock. Siyang gumigising sa akin every morning. Of course, meron tayong air purifying plant, which is the snake plant. Ang hirap lang kumilos pag madilim, no? At syempre, meron tayong dim light or dimmer na ginagamit para hindi naman sobrang madilim. Okay, so I think this is all for now. Good night, everyone. Thank you for watching. Bye.